sa mga susunod na panahon, baka madoble po ang presyo ng bilihin ng lahat. Alam niyo po, siguro, ito yung pamamaraan para sabihin ng Diyos, gumising na kayo mga Pilipino, habang bahagang presidente, wala kayong maaasahang tulong sa gobyerno. Kasi nga, wala siya sa tamang pag-iisip at wala talaga siyang ideya kung ano nangyayari sa kanyang daigdig. Meron na siyang sariling mundo. Kaya, pwede ba ho, ha? Gumising na kayo. Ang people power naman po ay legal. Yan po ay nakasaad natin sa ligang batas. Talagang kapag hindi na talaga po pwede mamuno isang presidente dahil sa kanyang kakurapan, dahil sa kanyang kapangagan, talagang importante kayo na magsisante. Dahil meron naman pong magsasaksid sa kanya. At yan nga po yung siya mismong namili. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Pero mga kaibigan ha, ang masamang balita, lalo pang tatagal po itong gera sa Iran at lalo pang tatagal itong problema natin sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ito po ay sang-ayon sa projection ng isang dalubhasa, isang profesor sa China na ang kanyang tinuturo ay predictive history. Usually, ang kasaysayan pinag-aaralan dahil nangyari na, pero siya, ang kanyang tinuturo kung anong mangyayari sa darating na mga panahon, siyempre hindi naman ito hula. So, ibase na rin sa mga nangyari na nung nakaraan. Kasi alam naman natin kung pwede pa ulit-ulit lamang ang kasaysayan. Anong sinasabi niya? Well, ito pong si Professor Jiang ang pangalan niya. Ha? Siya nagsabi mananalo si Trump. Siya nagsabi na mas kakaroon ng gera sa panig ng Amerika at Iran. At dahil dalawa na ang nangyari sa kanyang prediction, yung pangatlong kanyang prediction ay mananaig daw ang Iran dito sa gera. So, bakit? Well, ang sabi ni Professor Jiang, bagamat ang Estados Unidos ay mas malakas pagdating sa military arsenal at mananalo sa mga labanan na nangyayari ngayon, ang style naman o ang strategiya ng Iran pahabaan itong ulong ito hanggang sumuko ang Amerika at ang buong daigdig. Alam kasi ng Iran na hindi nila mapapantayan yung lakas ng Amerika. So ang gagawin nila, gagamitin naman nila yung control nila sa kanilang langis at yung epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan sa buong daigdig dahil lahat naman tayo nag-aangkat ng langis at gasolina dyan po sa gitnang silangan. At yan ang strategiya na gagamitin ngayon ng Iran na mukhang nakikita na natin. Ang sabi ni President Trump, wala pa raw isang linggo, mabilisan lang naman itong gera sa Iran. Pero ngayon, pangalawang linggo na po at mukhang wala pang linaw kung kailan matatapos ito. Dahil nga, talagang pinapahirapan din ng Iran, hindi lang ang Amerika, kundi ang buong daigdig. Ang strategy, kapag nagdusa ng buong daigdig, dahil nga ipit na sila, wala ng gasolina, wala ng langis, mataas ang presyo ng bilihin ng lahat, lahat na ang hihingi sa Estados Unidos na itigil na yung gulo na yan. No? Ang sinasabi nitong si Professor Jiang, mananalo ang Iran hindi dahil mas malakas siya militarily, kung hindi kaya niyang pahabain at patagalin itong gulong ito. Ibig sabihin, gagamitin niya muna yung kanyang lakas, yung kanyang tanging yaman na langis bilang sandata. Ipagkakait niya ang langis galing sa kanya at galing sa gitnang silangan para pasukuin ang Amerika at ang buong daigdig. Dahil bagamat meron sarili ng mga langis na nakukuha sa Amerika, nag-aangkat pa rin yan. At syempre, kahit siya nag-aangkat ng langis, ang presyo ng langis naman iisa sa buong kadigdigan. So habang nagpupuntukan sa gitnang silangan, mananatiling mataas ang presyo ng gasolina at langis, mananatiling lahat ng mga presyo ng bilihin ay tataas at darating ang punto ng buong mundo ay susuko na at sasabihin, di na namin kaya. Kaya hindi ko naman maintindihan kung bakit kinailangan nga magsimula ng gerang ito. Gayong wala namang malinaw na ebidensya na talagang ang Iran ay malapit nang makadevelop ng nuclear weapons. No? Yan ang dahilan kung bakit inusog ng Amerika ang Iran. Pero nung minsan, yung Iran, yung Amerika at saka ang Great Britain, linusog din ng Iraq dahil sinasabing meron daw mga prohibited weapons of mass destruction na base naman pala sa kasinungalingan. At kaya nga po itong si Tony Blair talagang kinasusuklaman ngayon sa Estados Unidos dahil dun sa kasinungalingan na sinabi nila na meron daw weapons of mass destruction ang Iraq ng mga panahon na yon, gayon kasi nangalingan naman pala yan at dahilan para namatay ang maraming mga Briton dun sa gerang yon. No? So, ang ating mensahe, kung maniniwala tayo kay Professor Jiang at mukha naman totoong sinasabi niya, dahil hindi totoo na napasuko kaagad ng Amerika ang Iran, talagang matatagal pa itong gerang ito. Ano ibig sabihin nito sa Pilipinas? Well, isa po tayo sa talagang
100% ay nagdedepende sa inaangkat na langis. So isa po tayo sa talagang maghihirap. Ang ibig sabihin nito, habang tatagal pa ang gera sa Iran, kinakailangan fasten your seatbelt. Ay talaga pong wala na tayong magagawa. At ang aking mungkahi na lang, bagamat hindi natin maiimpluwensyahan kung magkano ang presyo ng langis at kung paano itataas ang presyo ng mga bilihin, ang kaya nating gawin, palitan natin yung Pangulo. Magkaroon tayo ng Pangulong nasa tamang pag-iisip. Nagkaroon tayo ng Pangulo na magbibigay man lang ng pag-asa. Kumpiyansa sa atin na matatawiran natin ang pagsubok na ito. Di ba po? Kaya fasten your seatbelt, pero kinakailangan natin presidenteng nasa tamang pag-iisip, presidenteng magbibigay pag-asa na kakayanin natin ito gaya ng lahat ng ibang pagsubok na pinagdaanan natin. Hindi po yan ang bangag na Marcos Jr. kung hindi si Inday Sara Duterte. Kaya aking panawagan, let's let Inday Sara lead now, not in 2028, dahil ngayon natin kinakailangan ang presidenteng nasa tamang pag-iisip, may tapang at may malasakit. Yan po si Inday Sara Duterte, people power na po tayo.